Nakikinig ako na mukhang lalong gugulo ang sitwasyon sa West Philippine Sea in the next few days. In the next few days, guys. Mukhang gugulo lalo dyan sa West Philippine Sea. Bakit? Pakita ko sa inyo. Pakita ko sa inyo kung bakit. Ito kasi mga kutsero ang ganap. Sabi po ng AFP proposed construction at Ayungin will be interagency effort. Ito na mga guys, mga kutsero. Gusto ko. Ay, naka. Ito na nga. Dito pa lang sa proposed construction at Ayungin, mukhang matinding gulo to. Matinding gulo to, guys. Ito sabi kasi ng ating AFP. The Armed Forces of the Philippines said Tuesday that plans to construct a permanent structure at Ayungin Shoal will involve an interagency program since it will not be a military structure. Bakit may ganitong usap-usapan? Kasi si Senator Angara kinumpirma na nag-allocate ng budget sa 2024 na magtayo ng structure sa Ayungin Shoal. Okay. Hindi ko alam kung dapat ba maging optimistic dito o hindi. Sabi ng ating AFP, siguro po pagplanuhan pa yan. It should be an interagency program kasi ang name mentioned sa structure is para siyang shelter para sa mga fisher folks and therefore it will involve different agencies. So kasama dyan si BIFAR, kasama dyan si si Coast Guard, kasama dyan si syempre nandiyan si Navy ng AFP natin. So interagency talaga siya. National Security Council kasama rin dyan. Bakit? Mamaya mapaliwanag ko. Sabi pa ng ating AFP, kami sa AFP will be ready to undertake or perform the task we will be given in the implementation of that project. Ano sinabi nila? Medyo nakakaano to. This is a bold move. Kung gagawin to ng Pilipinas, this is a very, very bold move. Itong pagpatatayo ng permanent structure sa West Philippines. So imagine niyo mga kutsero, itong barko na to, hindi na siya magiging barko. Magiging outpost na siya. Yan. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating pinag-uusapan dito sa video na ito, may tanong muna ako sa inyong lahat. Sa mga nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, gusto nyo bang makauwi sa Pilipinas ng may libreng patiket galing kay Sendwave? Ito lang gagawin nyo mga kutsero. Ito lang, pakita ko sa inyo. Pwede kayong manalo ng isa sa 3 free round trip tickets sa pamamagitan ng Sendwave Pasko. Ayan mga kutsero, matindi-tindi to. Win a free round trip flight home kung ikaw ay magpapadala ng higit $200 sa inyo pong Sendwave account hanggang December 31, 2023. Ayan, so kapag nagpadala kayo ng higit $200, so may entry na agad kayo sa up to 5 entries sa mga kutsero ang pwede nyo makakuha dyan sa round trip flight home na yan. Pero paano ba kayo makapagpadala sa Pilipinas sa pamamagitan ng Sendwave? Ang gagawin nyo lang muna mga kutsero, i-download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba account details dyan. At pwede na kayo magpadala sa GCash, cash pickup through pawn shops at sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang aking promo code, the Coach Jared, makakuha kayo ng $20 free credit. Ayan mga kutsero, kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs at para makakuha kayo ng libreng patiket pauwi ng Pilipinas. So, this is going to be interesting. Paano kaya gagawin? Kasi, ito po mga kutsero, ito pong plano na to will be a game changer sa Pilipinas. Kasi, lalong lalala ang tension dyan sa Ayungin kapag itinuloy yan. I'm for it take note mga kutsero. Pabor ako dyan. Gusto ko mangyari yan. I'm for it.
But, you know, let's do this with care. Let's do this with care. Kasi mga kotsero, ito daw po, ito binalita rin yung sinabi ni Angara. There is funding there, so may pupuntahan din yung ating mga barko. Sabi ni Senator Angara. The revelation comes as the 5.7 trillion proposed budget was approved by Congress this week. Actually, napirmahan na nga yan. The Department of Natural Resources, what natural resources to? DNR, added 500 million, the Philippine Coast Guard 2.8 billion, the NICA 1 billion pesos, and Philippine Navy 6.17 billion pesos ang dinagdag sa budget. Sabi ni Angara, it's not just the West Philippine Sea, it's really to augment or to improve the state of our armed forces given what's happening in the world today. Mga kotsero, alam niyo ba kung bakit laging wino-water cannon yung mga barko natin dyan sa South China Sea? Dyan sa West Philippine Sea pala. Alam niyo ba kung bakit laging wino-water cannon yan? Dahil ang iniisip ng mga Chinese, meron tayong dalang construction materials. Yan ang iniisip nila dyan. Meron tayong dalang construction materials. So this will be a very bold move, to say the least. Napakatapang ng gagawin ng ating gobyerno kapag itinuloy nila to. Doon nyo sabihin na weak leader si PBBM. Doon nyo sabihin na weak leader si PBBM kapag nag-umpisa yung yung proyekto na yan. Sabi ni Chis Escudero, I will propose the allocation of a minimum of 100 million pesos to fund the construction of a pier and lodging structures for our soldiers assigned in the area and for our fishermen who might seek temporary refuge in times of bad weather. The allocation for Ayungin Shoal will give President Marcos the budget cover should he decide to do the construction next year. Alam niyo mga kotsero, di ba ito yung laging sinasabi ng China before? Magtatayo sila ng structure. Tulad na nangyari sa saan ba to? Sa Mischief Reef. Sa Mischief Reef yata yun. Nagtayo sila ng mga temporary structures. Ang sabi nila, hindi, daungan lang to ng mga ng mga mangingisda namin na nangingisda dito. Wag niyo problemahin to. Wag niyo pansinin, hindi walang to. Hindi ito occupation. At di ba magulat na lang tayo 10 years later meron ng isla. Woo! Grabe. Ay, naku. Di ba? Magulat na lang tayo, di ba? Biglang may isla na doon. Gulat tayo lahat. May isla na doon. So basically, ganun din yata yung gagawin natin dito. Na magtatayo tayo ng structure dito sa Ayungin Shoal. Ang excuse natin sa China is, hindi, yan, for civilian purposes yan. Isipin ng mga Chinese. Ginawa na namin sa inyo yan, di kayo maniniwala dyan. May runway pa, totoo. Di ba? Ganon. So kaya, ako mga kotsero, take note, I'm for it. Gusto ko yan. Ituloy nila yan. But, mga kotsero, they have to be, they have to tread carefully. Tread carefully. Kasi, this is a statement. This is a very bold statement. And I think, it's about time. Panahon na yun na gumawa tayo ng isang bold statement. Alam nyo, at worst, let's say magkagulo dyan. Let's say, feeling ko ito mangyayari dyan. Magdadala tayo ng construction supplies, haharangin ng Coast Guard, palulubugin yung barko. At dyan na mag-uumpisa yung pagpasok ng Mutual Defense Treaty.
Diyan na yun. Pag pinalubog yung barko natin, dinala dyan, magdadala tayong supplies. Palulubugin yung barko natin kasi ayaw ng China eh. Pasasabugin. Or let's say, aksidente, ay bumangga sila sa amin. O, di ba? Kilig na sila ganun. Bumangga sa amin eh, kaya lumubog. Gulo yan. Yun yung umpisa ng gulo dyan. Now, ito ang sinabi ng China recently. Very, very recent lang ito mga kotsero. As of kahapon, December 25. Nagbanta na naman ng China. Nagbanta ang China. Ang sabi, Philippines should stop pursuing the wrong course at once on South China Sea issue. Yan ang sinabi ng Chinese Foreign Minister. Ayan si Mao Ning. Spokesman eh. Okay. Ito pa yung sinasabi ng China. After the Philippines repeatedly violated China's sovereignty. Ay. Tigas ng mukha nila, oh. Tigas ng mukha nyo, mga Chino, no? Chinese Communist Party, no? And drew forces outside the region into the South China Sea issue, the Chinese Foreign Ministry stated on Monday that the Southeast Asian country should stop pursuing the wrong course at once. Wow. Itigil niyo yan. Ngayon na! Parang ganyan yung mga kontrabida sa telenovela, di ba? Ano yung ginagawa niyo? Itigil niyo yan. Ngayon na! Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning stated on Monday that China will not weaken in its resolve to protect its territorial sovereignty and maritime rights and interests after the Philippines repeatedly violated China's sovereignty, spread false news, and colluded with foreign forces to undermine peace and stability in the South China Sea. Oh, di ba? Hindi, no? Tayo pa raw yung nagkakalat ng fake news. Tayo pa raw yung nanggugulo sa soberenya ng China. Paano nga kayo ulit pa-explain nga, no? Pa-explain. Paano kayo nagkaroon doon sa mga pro-China advocates dito sa channel ko ngayon? Pa-explain nga. Paano nagkaroon ng soberenya ang China diyan sa West Philippine Sea? Pa-comment lang. Para alam natin. Diba? Paano kaya? Is it by international law? Parang hindi naman. Kasi malinaw ang nakasulat sa UNCLOS. Mamaya pupuntahan natin sa UNCLOS. Is it by historic right? Parang hindi yata tinanggap yon sa Permanent Court of Arbitration, yung historic right. Wala rong basis yung 9-dash line. Is it because of geography? Dahil ba malapit ang China sa West Philippine Sea? Paki-explain nga paano naging malapit ang China sa West Philippine Sea. Paki-explain. Hindi ko alam eh. Baka huli lang ako sa balita. Hindi ko alam. Paalang naman. So, siguro bago kayo maging pro-China na pro-China supporter dito sa channel ko. Assignment niyo 'yan. Pakisagot muna yung tanong na 'yon. Para substantial lang kwentuhan natin dito. 'Di ba? South China Sea dati. Ayun, yun ang claim nila kasi ang pangalan na South China Sea. Meron China sa pangalan. Naman. Ay, no. Kasi yung pangalan nila South China Sea. May China sa pangalan, kaya may claim sila. Ay, alis na lang sila ng UNCLOS. Pero pag umalis sila ng UNCLOS, that would mean makokompromiso din yung iba nilang treaty obligations. Tulad ng pagpasok sa sa WTO. Kasi mawawala ang tiwala eh. Sabihin ng mga sabihin ng mga members ng WTO, ba't ka aalis? Anong meron? Anong problema mo? Yun. Mahirapan, di ba?
Baka may magsabi dyan, kasi gumawa sila ng isla gumawa sila ng island na pag-aari ng China. So yung China ngayon, yung artificial island has created its own territorial waters. Talaga? Nakasulat sa UNCLOS yun? Gilan nyo ako. Yung bulahin. Yun. So ito na nga. Asaya pa ng China, for months, the Philippines has been making provocations in Renai Jiao, yun yung tawag nila sa South China Sea, and other issues and joining forces outside the region into those issues. Hanap gulo daw kasi tayo. Naghanap pa raw tayo ng resback. Mao noted that China's door of dialogue remains open. We are ready to work with the Philippines to properly handle maritime issues through negotiation and consultation. We hope the Philippines will stop pursuing the wrong course at once. Ayun nyo kasi maipag-usap sa amin Ang gusto lang naman namin maipag-usap kayo sa amin. Ayun ang sabi ng China. Nung mga nakaraang taon na nakipag-usap tayo kay China, di ba binest friend pa nga yan ni former President Digong? Binest friend yan 6 na taon tayong beshi-beshi kay Winnie the Pooh. 6 na taon yun. Beshi-beshi tayo kay Winnie the Pooh. May nangyari ba? 9 years tayong beshi-beshi kay China dahil kay GMA. May nangyari ba? Sabi ni Attorney Roque, si Presidente kahit na nagsasalita ng maanghang kung kailangan. Kailan lang ba siya nagsalita ng maanghang sa China? Nung nagpunta siya ng UN? Kailan lang yun? 2021? Hindi pa nga siya nagpunta Parang video lang yun 2021? Patapos na yung term niya. Pakatotoo tayo mga guys, mga kotsero. Pakatotoo tayo dito. We did all the we did the negotiations, we did the dialogue. It has not worked. Hindi umubra. Tapos ipipilit ni China yan. Bakit? Kasi nga, habang nag-uusap, parang parang ginagawa ng CPP, NPA. May peace talks, pag may peace talks, habang nagpi-peace talks, umaatake. Ganon din ang gagawin ni China dyan. Mag-uusap tayo, dialogue. Habang nagda-dialogue tayo, status quo lang tayo Ano ibig sabihin ng status quo? Walang magbabago. So, ibig sabihin, kung ano yung ginagawa ng China ngayon doon, papatuloy lang yun. So anong silbi ng peace talks? Delaying tactics. Diba? Delaying tactics talaga yun. Yung bilateral talks na yan. My goodness. Yung bilateral talks na yan, it's a distraction. Diba? Busy ka dito. Bilateral talks. Tapos magtatayo kami ng isla dito Pero status ko lang yan. Huwag niyong pansinin yan. Tatayo kami ng isla. Pero usap tayo. Usap. Ginagawa tayong tanga ng China. Habang nag-uusap, huwag niyo na isama si Amerika, huwag niyo na isama si Australia, sa Japan, si Korea, South Korea. Hindi sila kasama dito. Tayong dalawa lang ang mag-uusap. Pero status quo tatayo kami ng mga isla, gagawa kami ng runway, gagawa kami ng kasi kami lang ang mangingisda dyan kasi status quo tayo Pero usap tayo Usap tayo. Walang yan. Nai-guess yung ibig kong sabihin? Galit sila ngayon kasi hindi nila magawa yung status quo. Hindi nila magawa yung nagagawa nila dati. Kaya sila nang gagalaiti ngayon. Tapos isisisi ng mga pro-China advocates, isisisi nila kay PBBM kung bakit hindi na raw natuloy yung China projects when in the first place, 6 na taon nakatenga lahat ng China projects. 24 billion US dollars ang natuloy lang sa 24 billion US dollars na pinangako ng China
ay wala pang 5%. Sa 5% na yon mga kotsero, donasyon pa yung natuloy. Yung 2 tulay, donasyon lang yun. Anong pumasok sa Pilipinas? Pogo, kidnapping, patayan ng mga Chinese, bentahan ng internal organs. My goodness. O tapos sasabihin ng mga pro-China advocates, kasalanan ni Bongbong yan, ganyan. Hindi na nga kayo, nung best friend natin ang China, hindi na nila tayo pinapansin. How much more ngayon? So what? Walang nawala. Diyos ko. At sakit ako yung COVID, no? COVID-19 din dinala sa Pilipinas. Ano ang dinala sa Pilipinas ng China? Di yung triad nila, sindikato. Sugal, sindikato, krimen, yan ang pinasok ng China sa Pilipinas. Kaya ang AFP natin, nagsalita uli sila. Ang sabi ng AFP natin, wala kaming ginagawa sa inyo dyan. Wala kaming pagpoprovoke na ginagawa. Panoorin natin itong balita. Panoorin natin ito, mga kotsero. The Armed Forces of the Philippines, or AFP, said that the Philippines is not provoking conflict in the South China Sea. This AFP's response to China's accusation that Manila is encroaching on Beijing's territory. Hindi po tayo nagsisimula ng gulo. Tayo po ay sumusunod sa international law at atin lang ini-implement ang ating domestic law. On Tuesday, December 26, the Chinese embassy in Manila said the Philippines is causing tensions by sending construction supplies to its grounded Navy vessel in the second Thomas Shoal. AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar said the Philippines is not conducting activities that will put vessels and seafarers in danger. Sinusunod po natin ang batas. Hindi tayo nagsasagawa ng mga activities na makaglalagay sa panganib sa ibang mga maglalayag tulad po ng kanilang ginagawa. Nagkakandak sila ng shadowing, nagkakandak sila ng mga dangerous maneuvers, gumagamit pa sila ng water cannon, at minsan nagresulta nga ito sa mga collision at sea. So lahat po ng mga violations, sila ang may kagagawan. The military spokesperson said many countries are siding with the Philippines because they acknowledge that the concern of the country is valid and it can help strengthen the implementation of international law. The Philippines regularly deploys resupplying missions for Filipino soldiers living aboard an aging warship deliberately run aground in Ayungin Shoal in 1999 to protect Manila's maritime claims. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. We serve the people, we give glory to God. Example, to si UNTV, religious channel din naman to. Nagkakaproblema ba? Hindi. Maisingit lang. Anyway, ayun, wala naman tayong pagpo-provoke na ginagawa. Totoo yung sinabi ni Colonel Aguilar. Na we're only implementing our domestic law. Atin yun number one, we follow international law and we're implementing our domestic law. Totoo ho talaga yan. Kasi mga kotsero, ito po yung UNCLOS. UNCLOS to Exclusive Economic Zone. Ayan. Malino naman kasi. Buti sana kung malabo. Kaso hindi siya vague. Malino kasi. The Exclusive Economic Zone is an area beyond and adjacent to the territorial sea. Lampas sa territorial sea at katabi. Adjacent Subject to specific legal regime established in Part 1. Doon pa yung sa taas. Pero dito na tayo tumutok. Under which the rights and jurisdiction of the coastal state, tayo yung coastal state, and the rights and freedoms of other states are governed by relevant provisions of this convention. So, ibig sabihin, pag pumirma ka daw dito sa UNCLOS, ikaw dapat ay sumusunod sa kung ano ang provision ng UNCLOS. Ngayon, kung magpapatayo tayo ng structures diyan sa Ayungin Shoal, pasok ba tayo sa UNCLOS? Yes, nakasulat. Ayan, jurisdiction as provided for in the relevant provisions of this convention with regard to, in the exclusive economic zone, the coastal state has, the Philippines, tayo yung coastal state has jurisdiction as provided for in the relevant provisions of this convention with regard to the establishment and use of artificial islands, installations, and structures. So, ibig sabihin, mga kotsero, kung sino dapat, tayo pa nga ang may karapatan
na magtayo ng artificial islands, installations, and structures dyan sa West Philippine Sea. So, are we well within our rights kapag tayo nag-conduct ng construction dyan sa Ayungin? Yes and yes. Sino lang ang magsasabi na wala tayong karapatan dyan? Siyempre, si China. Siya lang. Siya lang ang magsasabi na wala tayong karapatan dyan. Bakit? Ikaw nang nakaupo sa 12 trillion barrels or 12 million barrels of liquefied natural gas. Ikaw na nakaupo sa natural gas and oil. Actually, ang sinabi nga, kasi parang nasa 12 or 13 trillion barrels daw of liquefied natural gas eh. Meron dyan sa South China Sea, yung kabuuan na South China Sea. Pero majority or lion's share of it nasa side ng West Philippine Sea. Around 6 million or 6 trillion. Along those numbers. So, kaya pala, takam na takam ang China. Alam nyo mga kotsero, ang China po talaga walang natural resources. At kung mapapansin nyo po, ang China nakikipag Belt and Road sa mga bansa na may langis. Diba? Pansin nyo, Saudi, nililigawan nila ang Saudi. Nililigawan nila ang Africa. Bakit? Kasi wala silang sariling natural resources. Ngayon, kapag may Belt and Road sila sa mga bansa na mayroong langis, o di makakakuha sila ng langis na mas mura. Kung mahuhukay nila yung dyan sa West Philippine Sea, kailangan pa ba nila yung ibang bansa na may langis? Hindi na. Hindi na. Hindi na nila kailangan yun. Dito na lang sila sa Pilipinas. Kaya nga pilit tayong pinapaalis dyan eh. Parang tayo pa yung squatter eh. Parang hindi pa sa atin yan eh. No? Ganon. Ano yung sinabi sa ating domestic law? Our Constitution itself. Anong sinabi sa ating Constitution? Na lahat ng nasa dagat, hindi lang sa dagat lahat na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, sa dagat, sa ilalim ng dagat, hanggang continental shelf hanggang sa ilalim ng dagat, at pati dun sa lupa, sa ilalim ng dagat, sa Pilipinas. That's called the Regalian Doctrine. So, kung merong mga langis-langis dyan sa ilalim ng Recto Bank, kung may langis-langis dyan sa ilalim ng Ayungin, kung may langis-langis dyan sa may West Philippine Sea, ang nakasulat sa ating municipal law, which is the Constitution, is atin iyon. Kaya mga kotsero, ulitin ko lang, ako I'm not pro-war. Malamang may mga magsasabi dyan na medyo makikitid mag-isip. Sabihin lang, so gusto mo ng gera? Gusto mo ng gera sa China? Yan ba ang tinuro sa inyo ng China? Yan ba ang tinuro ng China? Na kapag makikipagbakbakan sila, makikipaggera sila? Kasi yun yung palaging sinasabi. Yun yung palaging sinasabi ng mga pro-China advocates. Makikipaggera ba kayo? Actually, sinabi rin ng China yan. Mapakita ko sa inyo Mapakita ko sa inyo. Sinabi rin ng China yan dito sa statement nila kahapon. Para lang makita nyo. The attempt by the Philippines to conduct a multilateral patrol indicates that the country believes its comprehensive strength, including in the economic and military fields, is weaker than that of China. Sino ba may sabing mas malakas tayo sa China? Walang may sabi na mas malakas tayo sa China. Alam natin yun. Kaya nga tayo nakikaroon ng multilateral patrols. So, nai-intimidate ngayon si China dahil dyan? Ito pa sabi nila, if it provokes China alone, the Philippines believes it has no chance of winning. So, it seeks to involve external powers on the South China Sea issue. May sagot ako dyan. Anong sagot ko dyan? So what? We are our own sovereign country. Pakin nyo. Diba? If we choose to partner with Japan, if we choose to partner with South Korea, if we choose to partner with the US, if we choose to partner with Australia, so what?
Ano sa kanila? Ngayon. Alam talaga natin mahina tayo eh. So takot sila sa kuyog. Takot sa resback. Anyway. Haba na naman ang live ko. Diyos ko. 2 oras kalahati na ako nagkukukuda. Alam nyo, feeling ko minsan kailangan ko talagang bawasan yung topics ko. No? Bawasan ko lang siguro yung kuda ko. baka kailangan ko lang talaga bawasan yung kuda ko. I know. Pero for now, ako personally, on a personal level, I'm happy sa direksyon ng Marcos administration when it comes to the West Philippine Sea. At least doon sigurado ako sa West Philippine Sea. Happy ako diyan. I'm just iniintay ko na lang mga kotsero yung development pagdating sa inflation, which I think is already on its way. By the way, mga kotsero, nakapagpasok na pala sa 2023 ng 4 trillion worth of investments na ipapasok sa foreign trips. At wait. At dito happy ako dito. Sa 4 trillion na to. Pakita ko lang sandali bago natin tapusin ng live stream. Okay. Wait lang. Saan na ba siya? Yun. Yan. Resulta ng foreign trips ni PBBM, 4.019 trillion worth of investments. So, diba? Shout out kay Presidente dahil dyan. Good job. So, ang 4.19 trillion na halaga ng investments ay binubuo ng 148 projects. Medyo marami, no? At out of the 148, 20 na yung minomonitor ng DTI. Sabihin, paano na to? Pa-implement na to. Pa-implement na to, itong 20 na projects na to. Actually, iba dyan, natuloy na noong 2022. So, may 20 na ongoing. Tapos, ito yung breakdown. May IPA, IPA registration in progress. 54.75 billion ang nagparehistro na businesses. 282.8 billion ang nasa registration progress na. Kumbaga, in-apply na at pinoproseso na yung registration. 544.15 billion ang meron ng pinirmahan na alam na yung project value. Tapos, so may pirmahan na. Ibig sabihin, i-implement na lang, napirmahan na yung papeles. 1.5 trillion ang meron ng letter of intent at MOU. Ito, implementation lang din to. Malamang kasunod niyan yun ang 54.75. Next is 1.5 trillion din, 1.522 ang confirmed investments na hindi covered ng MOU at LOI at nasa planning stages pa. So, well, majority of it, so mga 3 trillion ang nasa nakasabit pa. So, I guess 1 trillion na ongoing, okay na yun. That's still 1 trillion pesos worth of investments. Diba? Okay na yan. Kasi ito pa-implement na to. Huwag na natin masyadong questionin yan. Tanggapin na lang yan ng mga anti-Marcos. Ongoing na yan. Kasi pirmado na at meron ng plano para mag-implement. Ito nakarehistro. Nag-apply na ng registration. Ito nakarehistro na. So okay na yan. Implementation na lang yan lahat. Ito sabit pa to. Itong 3 trillion na to. Sabit pa yan. So let's be realistic about this. Ato pa pala, meron na ring ongoing na. Ayan. Investment proposal. Ito na to. Nakalatag na to. So ito pala lahat. Ayan. So okay na yan. Huwag na natin masyadong questionin yan. Mga 1 trillion plus. Itong 3 trillion na to, ito medyo pa to. Hanging pa yan, nakasabit pa yan. Huwag tayo masyadong ma-excite. Although malaki siya, di ba? Pero dito tayo ma-excite sa 1 trillion na yan. Alam niyo magpapa-finalize dito sa mga to, sa 3 trillion na to. Kapag pag natanggal na yung economic provisions, yung economic limitations dyan sa charts, nating constitution. Yun na lang yan. Yun na lang kailangan dyan.
Yun na lang kailangan dyan. Wala na. Yun na lang yan. So, ayun. Anyway, so hanggang dito na lang po muna tayo for today, mga Kochero. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa Coach Jared YouTube channel. And paki-follow na rin po tayo sa ating Facebook page, mga Kochero. Hingi lang akong tulong, ha. Paki-share po talaga yung mga videos natin dahil naka-shadow ban tayo sa Facebook. Lintik na shadow ban yan. But anyway, I'll see you again in our next Coach Jared Live. God bless you and see you next time, guys. Bye!